Ang Pistang Bayan ng Navotas ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Mayo alay sa patron nitong si San Jose. Taon-taon, dinarayo ng mga deboto ang parokya ng San Jose de Navotas upang makiisa sa masayang pagdiriwang. Sa ilalim ng patnubay ng patron ng Navotas, ang bawat namimintuho sa kanya ay nakatatagpo ng pag-asa at tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang anak sa turing na si Jesus. Narito ang ilan sa mga kaganapan sa Pistang Bayan 2026 na may temang San Jose de Navotas, amang mapagkupkop, obrerong tapat sa paglilingkod. Nagsimula ang mga pagdiriwang para sa Pistang Bayan sa pamamagitan ng Opening Salvo Procession o mas kilala bilang Pasayo. Isang imahe ni San Jose na kilala sa tawag na Paseo ang isinakay sa andas na binuhat ng mga kabataang lalaki ng parokya. Ang patron ay inilibot sa mga nasasakupan ng parokya kasama ang mga manunugtog at mananayaw ng Samba de Sipal. Kasama ang mga deboto at tagapaglingkod ng parokya, masayang nailibot si San Jose bilang paanyaya sa kanyang mga anak na magpunta sa kanyang pista. Pagsapit ng umaga ng bisperas ng dakilang kapistahan, nagtipon ang mga deboto upang makiisa sa taunang karakol at basaan. Muling inilabas ang imaheng tinatawag na Paseo na nakasakay sa andas na binuhat ng mga kabataang lalaki at babae ng parokya. Sa tugtuging karakol na pinagtugtog ng Malabon Community Band, ang mga deboto ng San Jose ay masayang umindak. May mga tao pang namimigay ng candy. Tulad ng sabi kanina, may basaan ang karakol sa San Jose. Sa sobrang lakas ng buhos ng tubig mula sa bombero, parang wala ng choice kundi makibasa na lang din. Sa bagay, mainit naman nung araw na yun. Dumaan si San Jose sa masisikip na eskinita ng parokya. Dito, nag-abang ang kanyang mga anak. May mga humaplos sa imahen, nakitanaw sa bintana, at may mga nambabasa pa ng mga deboto. Ganyan ang karakol sa San Jose de Navotas. Dito, magsasaya ka at mapapasayaw ka. At syempre, uuwi kang basang-basa.
Pagdating naman ng dapit hapon ng bisperas ng kapistahan, sinundo naman ng mga deboto ni San Jose ang matandang imahen ni San Jose de Navotas na kilala sa tawag na Tata Bukot mula sa tahanan ng pamilya del Rosario na nangangalaga sa imahen. Si Tata Bukot ang pinakaunang imahen ni San Jose sa simbahan ng Navotas. Dati itong nakalagay sa gitna ng retablo ng simbahan. Ngunit noong lumaki ang simbahan, isang malaking imahen ni San Jose na tinatawag na gloryoso ang ipinalit kay Tata Bukot. Mula noon, ang imaheng Tata Bukot ay nakatira na sa tahanan ng mga del Rosario. Inilalabas lang ito tuwing pistang bayan at tuwing pista ng Konsepsyon, Malabon. Kasama rin ni Tata Bukot ang imahen ng Virgen de la Paz y Buen Viaje na nasa pangangalaga rin ng pamilya. Matapos ang 9 na araw ng paghahanda, dumating na nga ang dakilang kapistahan ni San Jose de Navotas. Sa ganap na ika-4 ng hapon, pinamunuan ng lubhang kagalang-galang Obispo Rufino Sescon Jr. ang Misa Mayor para sa araw ng kapistahan. Pagsapit ng ika-7 ng gabi, nagsimula na ang maringal na prosesyon na may temang Pinta Kasi, a grand procession in honor of San Jose de Navotas. Sumama sa prosesyon ang ilan sa mga patron ng mga parokya at kapilya ng bikaryato ng San Jose de Navotas. Narito ang San Rafael ng Sipak, Santa Clara de Asis ng Longos ng Malabon, ang San Lorenzo Ruiz de Manila ng Kaunlaran, San Ildefonso de Toledo ng Navotas East, Santo Niño de Pasyon ng Daang Hari, at ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na nasa pangangalaga ng pamilya del Rosario. Sa maringal na prosesyon, kitang-kita ang dami ng kanyang mga deboto. Bakas sa kanilang muka ang taus-pusong pasasalamat sa pagtulong ng mahal na patron. Mahaba ang itinahak na ruta ng prosesyon na parang nilakbay ni San Jose ang buong bayan upang bisitahin ang kanyang mga anak na nasa kani-kanilang tahanan. Sa kanyang paglalakbay sa bayan, hindi lang mga deboto ang kanyang kasama. Sa kanyang tabi, nariyan lang si Jesus, nakikilakbay sa mga tao.
Nasagana ang pagpapala ng Diyos sa tulong ng panalangin ni San Jose. Naging masaya man at maingay ang pista, lagi pa ring pinapaalala ni San Jose na ang tunay na pagiging dakila ay hindi lang nakakamit sa ingay o pagiging sikat, kundi rin sa tahimik at buong pusong pagtalima sa tawag ng Diyos. Matapos man ang pistang bayan, patuloy pa rin ang pag-akay sa atin ni San Jose. Sa bawat araw ng ating buhay, patuloy niya pa rin tayong kinukupkup at buong pusong minamahal. Ite a Diosem.